Bakit ang pagbibili po ng inyong sasakyan ang isa sa pinakamalaking gastos na ma-experience po natin? Tatalakayin po natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba na 20 to 30,000 pesos per month ang napupunta po sa monthly car payment ng isang car owner? Isa pinakamalaki talagang bumubutas sa ating budget. Kaya nga pag-uusapan po natin to sa araw na ito. Ano ba ang interest rate, hidden cost, cash ba or installment? Anong best option? At ito pa, pinakauli. Gusto mo ba mabili yung dream car na hindi ka na nag-iisip ng presyo? I-reveal ko yan sa dulo ng video. Kaya tapusin mo ito. Okay, pag-usapan muna natin ang pagbibili po ng sasakyan, mga kaiponaryo. Ito, maraming factors ang kailangan po natin i-consider tulad ng interest rate, hidden cost, depreciation value, ay nako. Kaya po, pag hindi natin alam to, mabubutas talaga tayo at mabubudol tayo. Unang interest rate, kapag bumili po tayo ng sasakyan at nag-loan ka, alam nyo ba na kailangan ka na magbayad ng interest? Naglalaro to ng 5% to 7% interest per annum. Halimbawa, bumili ka po ng let's say ng 1 million pesos sasakyan, 6% interest rate. So kada taon po, meron tayong interest ng 60,000 pesos na babayaran. Divided by 12 months po, that's an additional 5,000 pesos per month ang ibabayad po natin. 5,000 pesos in a stretch of what? Let's say 5 years yan, di ba? 60 months. Kung 60 months yan at 5,000, more or less na sa 300,000 ang naidagdag na po sa presyo ng interest rate ng sasakyan. At, syempre, marami pang hidden cost yan. Ano po yung mga hidden cost na hindi natin nakikita? Una, syempre, insurance. Nasa 20 to 30,000 pesos yan every million. Registration fee, 2,500 to 5,000 yan. Maintenance fee, 10,000 to 20,000 pesos per year. Fuel expense mo, 3,000 to 5,000 pesos per month. Ay, naman. Kung makikita nyo po, yan per year. Aabot na naman yan ng mga more or less 120,000 pesos. So, nagbabayad ka ng 20 to 30,000 plus another 10,000, that's 30 to 40,000 pesos per month. Woo! Inaatake na ba tayo sa alta presyon dahil nga sa mga presyo na sinasabi ko po? Ito na po. Ano mas maganda? Cash payment or installment payment naman? Siyempre, pag cash payment, maganda yan dahil wala ka nang babayaran ng interest, wala ka nang alalahanin, iwas stress. Tama? Installment payment naman po. Kapag nag-loan ka, magbabayad ka, more or less 5-year loan po yan. Ang magiging monthly payment mo niyan, sample lang po, in a period of, let's say, 5 years, pag binake-down po natin, more or less you're gonna pay at least 19,000 to 20,000 pesos per month. At tatandaan, magkano interest doon? 5,000 pesos na pupunta yan monthly sa interest. So pagka in-average po natin yan, ang mababayad nyo po, more or less, nasa 1,159,000 or mas mataas pa ng konti. Depende yan kung nababawasan po talaga mas malaki ang interest mo. So, interest na nabayaran mo more or less in 5 years time, that's an additional 159,000 pesos. Diba? Kaya nga, ito lang question ko po sa inyo. Habang ikaw ay nanonood nito, ikaw ba bibili ka ng sasakyan? Alam mo yung halaga ay 1 million. Kung ibibenta sa'yo ng 1.2 million, bibilin mo ba yan? 1 million ang tunay na halaga, bebenta ko sa'yo 1.2. Bibilin mo ba o hindi? Type sa comment section. Ay maraming sa amin na nagsasabi hindi. Well, anyway, kung yan ang inutang mo, yan ang ginawa mo. Ang sasakyan, halaga ng 1 million, naging 1.2. But wait, there's more. Ang ibig sabihin po niyan, pag ikaw nagbayad ka ng cash, wala ka nang babayaran ng 159,000 or more. On top of that, meron tayong tinatawag na depreciation cost. Ang ibig sabihin po ng depreciation cost ay ito. Siyempre, every single year po, ang sasakyan po, nababawasan ng halaga. Okay. So, kunyari, nasa 10% lang. Let's say, 10% lang ang mababawasan over a period of 5 years po. Times 5, magiging 50%. So, yung 1 million mong sasakyan after 5 years, ang halaga na lang po ay 500,000 and less. Yun po yung minsan hindi natin nakikita. Nakikita lang po, monthly lang naman binabayaran ko. Pero hindi mo alam, ang laki pa lang nawawala. Plus yung interest pa, di ba? Na 159 or more. So, ang nawala po sa atin, almost 700,000 pesos. Ouch!
Kaya nga, ang tanong ko, ano yung pwede natin gawin? Ito na, isi-share ko na po sa inyo yung best options at paano nyo mabibili yung car nyo in cash. Okay, sandali lang. Babatiin mo lang natin si Clarice TV, si Joy Jan, at syempre naman si Noron Sanidasan. Thank you very much. Nagpapa-shoutout po sila. Okay, ito na. Woo! Exciting to. Number one. Ito lang, mag-ipon ka na lang at makabili ka ng cash ng sasakyan. The best car that you can drive is a car that you can buy in cash. Grabe, ang taas naman. Ito yung gawin natin. Di ba, may plano ka. Kunyari, teenager ka ngayon or bata ka pa, 20s ka, may plano kang bumili ng sasakyan. Imbis na hulug-hulugan mo yung sasakyan with interest, bakit hindi ka na mag-open ng bank account ngayon as early as right now habang ikaw ay nagtatrabaho at mag-deposit ka na ng 10,000 o 15,000 pesos per month sa account mo yan for your brand new car. 15,000 times 12 months, that's 180,000 pesos per year times mo na. Okay, 5 years, meron ka ng 900,000 pesos. In 5 years, 900,000 na ang pera na iipon mo for your brand new car. O, di ba? Tapos, pwede mo nang bayaran in cash. Di ba? In cash. Wala kang sakit ng ulo. Kaysa nagbabayad ka ng interest. Sa palagay nyo, maganda ba yan? Maganda. Type maganda na lang. Or number 2, Chinky, kailangan ko ng sasakyan eh. 300,000 lang ang pera ko eh. Well, kung 300,000 pera mo, kailangan mo sasakyan yun, the best car that you should consider buying is a second-hand car. Di ba? Mura. Di ba? Piliin mo lang. Mas maganda bumili tayo sa mga kakilala po natin na yun nga, nag-upgrade na sasakyan, maayos pa, di ba? Huwag kayong bibili sa mga hindi nyo kakilala. Mahirap po, hindi natin alam ang history, di ba? At least, kahit na second-hand car, ang pinaka-advantage ng second-hand car ay ganito. Mura na, depreciated na. Sino kumain ng depreciation? Yung unang may-ari. At ito yung pangatlo, pinakamaganda. Oras na mabangga, ma-scratch, hindi masakit. Bakit? Sanay na. Alam mo, ang hirap niya na nung bumili ang brand new sasakyan, na-scratch ko, naku, isang buwan ako di nakatulog. And then, syempre naman, kung gusto nyo talaga, maghanap talaga ng loan na mababa, ito ang tip ko po sa inyo. Tip, lalo na kung meron kang mga magulang o mga ano na may kaya, sabihin mo sa magulang mo, Mapa, kung okay lang sa inyo, bibili ako ng sasakyan, tulungan mo ako, bayaran nyo ng cash at huhulog-hulugan ko na lang. Ay, grabe. At ito lang ang mga friendship, pinaka-best talaga. Pag meron na kayong brand new car, kung gusto nyo talagang masulit ang sasakyan nyo, the best way is this. Take good care of your car. Regular check-up and maintenance. The longer na talagang alagaan mo yung sasakyan mo, the more money you will save for other purposes. Bakit po? Isipin nyo po ito, Naguhulog ka ng sasakyan ng mga 20 to 30,000. Diba? May mga iba kasi after 5 years nag-upgrade na, huwag kang mag-upgrade. Alagaan mo lang ang sakyan mo at gamitin mo sa loob ng 10 taon, 10 years. Na alaga imagine mo to, yung next 5 years mo, diba? Na dapat, naguhulog ka na naman ng 20 to 30,000 per month. Sa 30,000 per month, that's around 360,000 pesos per year. Times mo ng 5 years, that's already 1.5. Alam mo mangyari, mapupunta yan sa ipon, pwede mong inegosyo, pwede mong i-invest. Or if not, ito pang suggestion ko, ang gawin mo, maghulog ka pa ulit, pero lagay mo na sa bank account mo pag may 1.5 million ka na. After 10 years, ibenta mo na yung sasakyan mo after 10 years, kahit na mababa ng presyo, pero meron ka ng 1.5 million pang bili ulit ng brand new car. At idagdag mo na lang yung nabenta mong sasakyan o baka umabot pa ng 2M. Yan ang diskarte ko. Personally, ladies and gentlemen, I don't buy car in credit. I always buy it in cash. Kaya sa palagay nyo, maganda ba tong idea na ito, mga friendship? Kaya mga kaipunaryo, ang pagbibili ng kotse ay isang malaking desisyon. Kailangan nyo tong pag-isipan na mabuti. Alamin mo lahat ng mga costs, planuhin mong buti ang budget, tatandaan. Ang pagbili ng sasakyan ay hindi mainit na kain pag ito ay sinubo at pag napaso, pwede mong inuwa kasi may mawawala sa iyo at yan ang pinagpagura mong pera. At para sa mga taong gusto magkaroon ng dream car, dream car, na pwede mong bilhin hanggang hindi mo natitignan ng presyo. Ang tanong, may money-making machine ka na ba? Parang ATM sa bahay na talagang pag mag-withdraw ka, may pera. Gusto mo magkaroon, kung gusto mo magkaroon, may maganda akong balita. Meron akong papanood sa inyo isang video. Nasa link lang
Sa may comment section or sa description, panoorin mo na paano kayo magkaroon ng money-making machine. Sana naman nakatulong tong episode na ito para sa mga taong nagko-consider na bumili ng sasakyan. And if you like this episode, please i-bookmark nyo, i-save nyo, i-share nyo sa mga mahal nyo sa buhay na talagang minsan pinipressure tayo at bilhin na tayo, utangan na lang sasakyan. Sandali lang, panoorin nyo na itong video na ito bago magawin yan. Maraming salamat, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.